formula. Helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Oh, so good. Homeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Homeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kalalala Falcon. Kalalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. DZRH, balansyado. Magandang hapon at welcome po sa ating programa. Ito po ang DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH TV. Narito na po ang ating mga balansyadong headline. DZRH, balansyado. Senator Jinggoy Estrada nagpiyansa para sa kasong graft sa Sandigan Bayan. Big time oil price rollback inaasahan sa susunod na linggo. Pangulong Bongbong Marcos umalma sa mungkahing online voting sa Senado. Pagtatakda
ng pabuya para kay Senator Bato de la Rosa ikukonsidera ng DILG. Misis ni Senator De La Rosa ipapasabpina ng National Bureau of Investigation. Abogado ni Atong Ang kinasuhan ng ilang kaanak ng missing sabongeros ng obstruction of justice. Dalawang Army recruit namatay sa training sa Tarlac. At Bagyong Domeng nasa loob na ng bansa. At narito na po ang detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH, balansyado. Personal na naglagak ng piyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft na may kinalaman sa flood control scandal. Kasamang kanyang abogado, nagbail ang mambabatas ng halagang 90,000 pesos. Bukod sa warrant of arrest, nagpalabas din ng whole departure order ang ikalawang dibisyon laban kay Estrada at kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na co-accused sa kaso. Batay sa findings ng Ombudsman, sa Estrada ay sangkot sa budget insertions at kickbacks mula sa 573 million pesos na halaga ng flood control projects. Sa Estrada ay nahaharap sa hiwalay na kasong plundered graft sa 5th Division ng Sandigan Bayan na may kaugnayan din sa naturang iskandalo. Siya ay inakusahan ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na tumanggap ng 30% na cut mula sa flood control project sa Malolos, Bulacan noong 2025. DZRH, balansyado. Kaugnay ng balitang yan, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dumating na rin sa Sandigan Bayan. Kamusta dyan, RH5 Val Gonzalez? Val? Magsara ang korte ng alas 5 ng hapon ay bigla ang dumating din ng kabinan nitong si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dito sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Ang purpose, ang layunin ng pagtungo rito nitong si dating Dalili Bonoan ay gawin itong si Senador Jinggoy Estrada ay maglagak din ng piyansa ng 10,000 piso dahil po accused itong si Senador Estrada itong PWH at pumasok dito sa loob ng gusali ng Sandigan na Bayan at tumuloy dito sa 2nd Division itong si Secretary Bonoan at nagmamadali ditong lumabas matapos na makapaglagak ng piyansa. Dito nagpapalagpas na panayag sa media na dito sa kalawang palapas itong Sandigan Bayan particular na doon dito sa may 2nd Division. Samantalang itong si Senador Jinggoy Estrada sa mga oras na ito, Miss Kay at Josa ay nandito pa yung kanyang sibatyak nasa pinakalapit na naghihintay dito ba nila Senador Jinggoy Estrada at ang pangako kanina ng kanyang mga staff ay magpapaunlak siya ng panayam sa media. Yun yung inaantabayanan namin kanina doon sa may entrance sa exit ng Sandigan Bayan, doon sa may pinakaliburan. Tumakbo kami rito sa may palawang palapat dahil alamin sana namin bakit hanggang sa mga oras nito ay hindi pa umaalis itong si Senador Jinggoy Estrada. Ang sabi nitong mga guardia maging ng mga staff ng 2nd Division, nakalabas na raw kanina pa itong si Senador Jinggoy Estrada dito sa bahagi ng 2nd Division. At hindi lang natin malaman dahil may tumating na more or less ay hindi bababa o higit sa 5 mga tauhan ng CIDG. Ang ilang beses na nagmamadaling akyat baba dito sa Sandigan Bayan nakasuot ng CIDG uniform na kulay blue. Itong mga tauhan ng CIDG at meron silang daladalang dokumento ayaw ding magpaulak ng panayam ng media. Itong mga tauhan ng CIDG para sana malaman namin kung ano ang purpose ng kanilang pagpunta rito. Dahil nga, ito'y inaantabayanan din o tinitingnan din namin kung up to the last minute, up to 5 p.m. na magsasara ang korte, ay makapaglalabas din ng arrest warrant ang 5th Division naman ng Sandigan Bayan dahil itong 5th Division ay siya namang division ng anti-drug court na dumidinig o natasan na ito pang dinggin o pagdinig dun sa kaso nitong si Senador Jinggoy at iba pa sa kasong plunder. So, walang nagbibigay ng
sa amin dito, paano naman kami doon sa may pinaka-nasimulan sa Kalawang-Kalawang ng Sandigan Bayan, particular na sa 2nd Division. At hinihintay natin kung makapaglalabas na ngayong araw na mismo nito, na ngayon ay 5:30 na ng hapon, ay merong last minute na issuance ng arrest warrant sa kasong plunder na kinakaharap ni Senador Estrada sa 5th Division. Ako si Val Gonzales. Tama ba, Val? Oo, tama, Val, ano? If ever yung kasong plunder, non-bailable yan? Non-bailable din. Non-bailable. Pero doon sa panic kasi ng Office of the Ombudsman, yung pagpapay nila ng kasong grab at plunder, ay ang kanilang rekomendasyon ay mahigpit na non-bailable. At saka siguro ano na lang, dahil medyo mahina yung signal, siguro na kasi nasa loob kayo ng gusali, ano? Val, magkanong inilagak na piyansa ni dating DPWH Secretary Bonoan? Ang one case ng grab, Miss Karen, ay 90,000 pesos. Yung bail ng isang count ng kasong plunder ay ng kasong grab. Miss Karen. Okay. Maraming salamat at antabay ka lang dyan, Val, sa mga maaari pang mangyari na isabay pa at biyernes na biyernes magwi-weekend. Pero sige, tutok ka lang dyan, Val. Maraming salamat, Val. Wala rito sa Sandigan Bayan, ako si Val Gonzales, Paki, Miss Karen. Samantala sa iba pa nating mga balita, tinawag ni Senator Amy Marcos na isang uri ng political persecution ang ginagawang pag-iimbestiga at paghaharap ng kaso laban sa mga kaalyado nila sa mayorya sa Senado. Ayon kay Senator Amy, ang kaso laban kina Senator Jinggoy Estrada ay hindi para sa katarungan at accountability, kundi ito ay para sa kagustuhan ng administrasyon na manatili sa kapangyarihan. Inakusahan niya ang mga miyembro ng minorya sa Senado na kasabwat ng administrasyon nang harangin ang mungkahing payagan ng mga senador na dumalo sa sesyon at bumoto online. Giit ng presidential sister, ang pagkakulong ng kanilang mga kasamahan sa mayorya ay hindi parusa dahil presumed innocent pa rin sila. Wala umanong ibang gustong mangyari ang administrasyon kung hindi pahinain ang hanay ng mayorya sa Senado na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, pumalag ang kampo ni late Representative Martin Romualdez sa aligasyon na siya umano ang grand architect sa flood control anomaly. Sa statement, sinabi ni Attorney Elaine Atienza, abogado ni Romualdez, walang basihan na may functional control umano ang dating House Speaker sa proseso ng budget. Ayon kay Atienza, hindi iisang tao lamang gaya ng House Speaker ang magpapasyahan sa paglalaan ng alokasyon sa budget. At lalong wala umanong kontrol si Romualdez na diktahan kung magkano at sino-sino ang makikinabang sa pambansang pondo. Ang pagtuturo umano kay Romualdez bilang Grand Architect ng Flood Control Anomaly ay hindi nakatutulong sa paghahanap ng katotohanan na dapat ay nakabase sa ebidensya at hindi sa mga aligasyon. Namumuro ang malakihang tapyas presyo sa produktong petrolyo sa pagpasok ng buwan ng Hunyo. Ayon sa Department of Energy, ang nagbabadyang rollback ay batay sa 4 na araw na trading sa Mines of Platte, Singapore. Batay sa pagtaya, maaaring bumaba ng hanggang sa 8 pesos ang presyo ng diesel, 4 pesos naman sa gasolina at 10 pesos sa kada litro ng kerosene. Samantala, aantabayanan ng DOE ang isusumiting price adjustment rate ng oil companies upang pag-aralan o timbangin bago ipatupad ang halaga na ibababa epektibo sa araw ng Martes. Samantalang ating oras 5:23, inalmahan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mungkahi na payagan ng online voting sa Senado. Ayon sa Presidente, walang sapat na rason upang ikonsiderang nabanggit na hakbang sa ilalim ng normal na sitwasyon. Sabi ni Pangulong Marcos, pinayagan ng online voting noong COVID-19 pandemic sa panahon na pinairal ang physical restrictions. Nagbabala ang Pangulo na makompromiso ang accountability, transparency at kahit ang legislative procedure sa oras na gawing remote o online ang botohan sa Senado nang walang sapat na dahilan. Ang online voting ay isinusulong ni Senador Rodante Marcoleta na ayon sa minorya ay lubhang kaduda-duda ang intensyon.
Nababahala umano si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sunod-sunod na kontrobersya at gulo sa Senado nitong mga nakalipas na linggo. Sa press conference sa Tokyo, Japan, hayagang sinabi ng Pangulo na malaki na ang ipinagbago ng mataas na kapulungan kumpara noong siya ay senador pa. Partikular na pinuna ng Pangulo ang nangyaring putukan sa Senado na kinasangkutan ng Office of the Surgeon at Arms at ng NBI. Idinagdag pa ni Marcos na ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng gulo kung saan nagiging personalan na ang mga issue sa pagitan ng mga senador. Pakinggan po natin ang Pangulo. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya na nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate. And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. Samantala, ikinukonsidera ng Department of Interior and Local Government ang pagtatakda ng pabuya para sa mabilis na ikadarakip ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunpaman, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na sa ngayon ay hindi pa napapanahon na magpatong ng reward sa ulo ng mambabatas. Ayon sa kalihim, tuloy ang manhunt para matukoy ang pinagtataguan ni de la Rosa. Idinagdag ni Remulla na lahat ng available resources ay handang gamitin upang isilbi ang warrant of arrest laban sa senador. Kasabay nito umapila si Remulla kay de la Rosa na sumuko na lang kaakibat ng pangako na irirespeto ang kanyang karapatan. Ipatatawag ng National Bureau of Investigation ang may bahay ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press briefing, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, inihahanda na nila ang subpoena laban sa misis ni Senator Bato na si Nancy. Kaugnayan ito ng pahayag ng misis ni de la Rosa sa pamamagitan ni Senate President Alan Peter Cayetano na ginamit umanong oportunidad ni Bato ang Senate shooting noong May 13 para tumakas. Bukod sa misis ni Bato, sinabi ni Matibag na ipasasabina niya rin ang mga personalidad na huling nakausap at may recent contact sa senador. Samantala, tinitingnan pa ng Bureau kung kailangan pang ipatawag si Senator Robin Hood Padilla dahil kinasuhan na ito ng PNP si IDG ng obstruction of justice sa makaraang makisakay sa kanya ang senador. Pakinggan po natin ang NBI Director. We're about to send the subpoenas to the personalities na may mga naging contact sa senador. Sir, ilan? Hindi ko alam yung eksakto. 2 years sending subpoenas already. Yung mga huling nakasama niya, we'll issue a subpoena. Of course, we're contemplating an issue subpoena to his wife also. Kasi may statement sa yung wife niya, if you will recall, sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. If you recall that article. Si Senator Robin is already been, there's a case filed by CIDG. So we have to check if it's necessary for us to issue a subpoena to him kasi it's already a subject of a case before the prosecution. Samantala, nakakahiya sa mga ordinaryong manggagawa kung maaprubahan ng panukala ng mayorya na magtrabaho online ng mga senador. Itong deklarasyon ng magkapatid na Senator Raffy at Erwin Tulfo na kasama sa Senate Minority na tutol sa naturang mungkahi. Para kay Senator Raffy, insulto ito sa mga manggagawa na araw-araw na ikipagbalyahan at siksikan sa mga public transport makapasok lamang on time. Habang idinaan sa pamamagitan ng social media post ni Senator Erwin ang kanyang pagtutol sa pagtatrabaho online. Pero para kay Senator Amy Marcos, nararapat payagan ang kanilang panukala kahit pa may makulong sa kanilang mga kakampi sa bagong majority ay hindi pa sila guilty at mababaliwala din ang boses ng mga milyon-milyon na bumoto sa kanila noong halalan.
Ipinatutupad sa Kamara ang remote voting o pagboto online kapag mayroong emergency gaya noon ng COVID-19 pandemic at ang malalakas na bagyo. Ito ang naging paliwanag at tugon ni House Deputy Speaker Paulo Ortega kasabay ng kapwa apela ni Senator Rodante Marcoleta at Congressman Henry Marcoleta para ipatupad ang remote voting sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Payo ni Ortega sa mag-amang Marcoleta, basahin ang House Rules kung saan malinaw naman anya na ang remote voting ay ipinatutupad lamang kung mayroong emergency gaya ng natural calamities, pandemics, strikes, riots, civil disturbances at iba pang kaguluhan. Ang ating oras, 30 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Magbabalik po tayong makalipas ang ilang mga paalala. Ito po ang DZRH Balansyado at kami ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Henry Uri, ako po si Josa Cruzat. Ang ating oras, 30 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang oras na yan. Bawat celebration, so easy, so dummy. Kumea Sotanghon. Kumea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful.
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Well, nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray Simayan. At Kisses Habswan. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Kuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. The reason why we wanted to host, one is, of course, we want everybody to know yung potential ng Pilipino. There has to be a clear program in developing sport as a whole in the country. Everybody wants to be an Olympian. Okay. But for you to be an Olympian, number one, you have to be best locally. The biggest dream or the biggest objective talaga is of PBAD nung ating section and nung ating program direction is to really develop especially the current national team mo, sina Jello, sina Clarence, sina Mika to really excel and pumasok sila sa Olympics. Hi, I am Melvin Consuni Nubla, Head of Development ng Philippine Badminton Association. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Pilipinas ang ating oras sa 5:43. Balansadong balita, balansadong issue. Balansyado. Nagbabalik po ang ating programa, DZRH Balansyado, live dito po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Kumusta po at happy Friday sa mga nanonood at nakikinig din sa ating mga subscribers sa Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVZ Cable Network, JP Cable TV
Hit Madera Cable TV. At syempre sa mga nanonood at nakikinig rin po sa ating mga online platform, sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Hello po sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga kabalansyado. Ako po si Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Balikan natin ang ating mga balita ngayong Friday afternoon. Nag-issue ng subpoena ang Department of Justice para sa ilang miyembro ng media na present nang mangyari ang putukan sa Senado noong May 13. Ang kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nag-issue na sila ng subpoena para maimbitahan ng mga ito upang alamin kung makatutulong ang kanilang mga nakita at narinig sa fact-finding investigation ng binuong Special Panel of Prosecutors. Hindi naman na pinangalanan ng ahensya kung sino-sino ang mga pinadalhan ng kautusan. Matatanda ang nagkaroon ng putukan sa Senado noong May 13 kasunod mga ulat na aarestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Samantala, dadaan sa masusing proseso ng Department of Justice ang reklamo laban kay Senator Robin Padilla kaugnay ng obstruction of justice. Ito ang tiniyak ng ahensya matapos matanggap ang reklamo ng PNP-CIDG laban sa senador at ilang individual. Kaugnay po yan ng umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na nangaharap ngayon sa arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, susuriin ang mga isinumiting ebidensya alinsunod sa mga patakaran ng ahensya. Kapag nakitaan ng sapat na basehan, formal itong itatala para sa isasagawang preliminary investigation upang matukoy kung dapat bang sampahan ng formal na kaso sa korte si Padilla. Samantala, kinasuhan ng obstruction of justice ng mga kaanak ng missing sabungero sa DOJ o Department of Justice ang isang abogado ni gambling tycoon na Atong Ang. Ayon sa mga complainant, ang reklamo ay iniharap laban kay Attorney Caroline Cruz. Batay sa salaysayang ibang pamilya ng missing sabungeros ay tumatanggi ng dumalo ng pagdinig dahil sa allowance umano na ibinibigay ng abogado ni Atong Ang. Ang tinutukoy na allowance ay umaabot umano sa 40,000 pesos. Dahil sa pangyayari, nababahal ang mga complainant na hindi umusad ang kaso sa pagliban ng iba nilang kasamahan sa hearing. Si Atong Ang ay wanted dahil sa kaso ng missing sabungeros na ang mga labi ay itinapon umano sa Taal Lake. Sa iba pa mga balita, nasawi ang dalawang Army recruit sa kasagsagan ng kanilang training sa Tarlac. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, bigla na lamang nag-collapse ang dalawang trainees sa gitna ng kanilang formation. Agad naman silang naisugod sa Tarlac Provincial Hospital pero binawian din ng buhay kinagabihan. Sabi pa ni de Maala, nangyari ang insidente isang araw lamang mula nang buksan ang kanilang pagsasanay nitong May 25. Pakinggan po natin ang tinig ni de Maala. Nangyari yung incident na ito tanghali during their formation for their accounting after silang kumain ng kanilang tanghalian. Nagkaroon sila ng formation for the next activity. So kasi ito yung routine na sa umaga sa araw ng ating mga training. Nagkakaroon ng heavy formation, yung kanilang exercises, tapos nagkaroon ng lecture sa classrooms, then again formation for the next activities. Sa ngayon, hinihintay pa ng Army ang resulta mula sa ospital habang nagsasagawa na ng internal investigation and training command. Pero batay umano sa inisyal na report, walang nakitang indikasyon ng physical injury sa katawan ng mga nasawing trainee. Samantala, bahagya pang lumakas ang bagyong Domeng habang kumikilos sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,265 kilometers mula sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay ito ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong umaabot sa 105 kilometers per hour habang kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa pero palalakasin ito ang southwesterly wind flow na magdadala naman ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa forecast ng Pag-asa, lalakas pa ang bagyo hanggang sa umabot ito sa typhoon category. Patuloy itong kikilos pahilaga hanggang sa linggo bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Lunes.
Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at JICA President Tanaka Akihiko ang mas malawak na kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa naging pagpupulong sa Tokyo. Tututukan ng kasunduan ang mga proyekto sa infrastruktura, kalusugan, climate change, suporta sa Philippine Coast Guard at kaunlaran sa Mindanao. Ayon sa PCO, nananatili ang Japan bilang pinakamalaking provider ng Social Development Assistance dito sa Pilipinas na pumalo sa halos $14 billion o mahigit 33% ng kabuuang portfolio ng bansa noong December 2025. Target din ng Japan ang pagpirma ngayong taon ng siyam na bagong loan projects na nagkakahalaga ng halos $2 billion. Kabilang dito ang Build Universal Healthcare Program at Climate Change Action Program na magpapatibay sa kalusugan at climate resilience ng bansa. Pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Ombudsman sina Vice Governor Robert Fernandez at 11 pang board member sa probinsya ng Catanduanes. Nagugat ang desisyon sa paghain ng kaso ng mismong gobernador ng lalawigan dahil sa umunoy hindi tamang paggamit ng 30.5 million pesos na pondo sa Quick Response Fund o QRF matapos manalasa ang bagyong Uwan. Lumalabas na itinago ng mga opisyal ang paglipat sa 26 million pesos na pondo sa cash aid imbis na gagastusin sa relief goods at ibang relief items. Bagay na labag sa alituntunin ng DILG at NDRRMC. Bukod kay Fernandez, hindi rin tatanggap ng sweldo sa 6 na buwan ang mga provincial board members na sina Josevan Balidoy, Giovanni Balmadrid, Jose Romeo Francisco, Alvin Rodriguez, Edwin Tanael, Lorenzo Templo Nuevo Jr., Arnel Turado, Dean Roberto Vergara, Tito Villamor, Santos Save at Rafael Zuniega. Bukod sa kasong kriminal, posibleng maharap ang mga opisyal sa patong-patong na administratibong kaso. Kasado namang mag-deploy ang Philippine National Police ng kanilang hanay sa buong bansa sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Malencio Nartates Jr., ito'y para matiyak na ligtas ang mga paaralan, mga sakayan at ang mga pangunahing kalsada. Sa Adi Nartates, mas paiigtingin din nila ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at sa mga matataong lugar. Iginiit ang top cop na isang shared responsibility ang ligtas na balik eskwela at hinimok nito ang mga magulang, barangay official at local volunteers na makipag-ugnayan sa kanilang mga hanay. Inilunsad na ng Department of Education o DepEd ang 2026 National Oplan Balik Eskwela bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa June 8. Ayon kay Secretary Sunny Angara, tatakbo ang programa mula June 1 hanggang June 11. Layo nitong suriin ang kahandaan ng bawat paaralan para sa pagpasok ng panibagong taong panunuran. Sa buong panahon ng programa, hindi mo nabibigyan ng administrative work ang mga guro para mapagtuunan nila ng pansin ang paghahanda sa mga silid-aralan. Sa ilalim naman ng isang interagency task force, makakatuwang ng DepEd sa implementasyon ng programa ang 16 na ahensya ng pamahalaan para matugunan ng lahat ng pangangailangan ng mga paaralan sa buong bansa. Dapat maaksyonan na ng DepEd ang tumataas na porsyento ng mga senior high school students na hirap sa reading comprehension o pag-intindi ng kanilang binabasa. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Congressman Roman Romulo na siya ring chairperson ng the 2nd Congressional Commission on Education na kailangan ng agarang aksyon ng Department of Education, lalo't at sa kanila din naman nagmula ang datos. Mungkahi ni Romulo, bawasan ang subject sa curriculum upang makapag-focus na muna sa reading comprehension dahil naniniwala ang mamabatas na ito ay matibay na pundasyon para matuto at tumalino ang mga estudyante. Pakinggan po natin si Romulo. Siguro magdesisyon na ang DepEd kung kailangan nila na mag-focus muna kahit pagdating sa senior high school sa reading comprehension kasi yan naman po yung pinaka-basic na building block. Kailangan marunong magbasa, naintindihan yung binabasa niya. Pagkatapos po nun, matalino ang batang Pilipino, kaya niya mag-isa na. Ayun. Pero yun ang unang hakbang po. Dapat ang DepEd magdesisyon na paano mareresolbahan ito. At hindi ito mareresolbahan ng napakaraming subjects, napakaraming competency.
Samantala, inaasahang masasapol ng danger level na heat index ang 51 lugar sa bansa ngayong Biyernes, May 29. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman ang init na 47 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora at sa Sangre Point, Cavite City sa Cavite. Makakaranas naman ng 46 degrees heat index ang Apari sa Cagayan, Tuguegarao City sa Cagayan rin po yan, sa Baleradar, Aurora at San Ildefonso sa Bulacan. Samantala, mararanasan din sa mga susunod na o sumusunod na lugar ang matataas na heat index. Ang nakaranas po ng 45 degrees Celsius ay ang Dagupan City, Cagayan, DMMSU Bacnotan sa La Union, ISU Echage sa Isabela, Iba Zambales, Clark Airport sa Pampanga, CLSU Muñoz sa Nueva Ecija, Cubi Point Subic Bay sa Olongapo City, Coron, Palawan at San Jose sa Occidental, Mindoro. 44 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City dito po sa Metro Manila, Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, MMSU sa Batak, Ilocos Norte, sa Tau Kamiling, Tarlac, Hacienda Luisita sa Tarlac City, Tayabas City sa Quezon, Ambulong, Tanawan sa Batangas, Infanta, Quezon, Cuyo, Palawan, Rojas City, Capiz, Dumangas, Iloilo, Dumaguete City sa Negros Oriental at Surigao City sa Surigao del Norte. Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver at rehistradong may-ari ng sasakyang nasangkot sa road rage incident na nag-viral online. Ayon sa LTO, kinakailangang humarap ng naturang driver sa kanilang tanggapan sa darating na June 2, 2026 pero ngayon pa lamang ay suspendido na ang lisensya nito ng 90 days. Gayon din isinailalim sa alarm status ang kotseng gamit nito sa nag-viral na insidente. Sa kumalat na video, makikita ang nakikipagtalo, minumura at tila sinapakpa ng naturang driver ang kapwa motoristang nakagitgitan sa kalsada. Panawagan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Alacanilao sa mga motorista na huwag isabay sa init ng panahon ang init ng ulo at idaan sa tamang proseso ang anumang alitan sa kalsada para sa kaligtasan ng lahat. Ang ating oras, 4 na minutos bago po mag alas 6 ng gabi. At yan po ang ating mga maiinit na balita dito po sa ating programang DZRH Balansyado. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Ating oras sa 5:56. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Abangan this Saturday. Becoming Level As Beyond. We are Believe. And you're watching Scene Zone. Kumakanta-kanta na rin po ako. Saan napanood ka namin yan? The Voice. Hindi ako kumakanta. Either. Online? Kasi nakikita ko lahat nire-restore niya. Okay. Believe. At humandang ma-LSS sa kanilang kantang Mahika. Ikaw, yeah. Bihag mo na parang mahika. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Pilipinas ang ating oras, 1 minuto bago po mag 6:00 ng gabi. DZRH, balansyado, balansyadong balita, balansyadong issue. At nagbabalik po ang ating programa. Ito pong DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio and DZRH News Television. At dahil araw nga po ng Biyernes ay today is Quezon Day. Ayan, so sinusubukan po natin na makontak ang governor po at ang inang doktora ng lalawigan ng Quezon, si Governor Dr. Helen Tan. Ayan. So medyo busy po, ang dami po as usual, ang dami pong kailangan puntahan, nasa biyahe na naman po yata. Ayan, walang kapaguran talaga. Pero syempre bago po yan ay isang malaking congratulations po, isang mainit na congratulations sa ating mga kaibigan dyan sa probinsya, sa lalawigan ng Quezon dahil nakatanggap po ng award. Ayan, at hindi lang po ito ordinaryong award, dahil meron po siyang parang grading system o rating system. Ayan po. So congratulations po sa Quezon Province sa pagkamit ng ideal na highest pa, di ba? Ideal at highest rating na kinilala ng Local Councils for the Protection of Children or LCPC's Calabarzon bilang isa sa natatanging probinsya na patuloy na nagtataguyod ng pangangalaga at pagprotekta sa bawat batang Quezonian. So, sabi nga po sa isang statement ng Quezon Province at ni Gov. Helen Tan, hangad natin ang patuloy na pagpapatibay ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa bawat programa at proyekto na magbibigay ng ligtas na espasyo para sa bawat bata. At syempre kung i-check nyo po ang rating o ang kanilang score, meron po silang na-garner na 88.89% na rating. Ayan, ideal and highest rating in functionality of the local councils for the protection of children o LCPCs in Calabarzon. So congratulations po sa lalawigan ng Quezon for this award. Ito pong pagkilalang ito. And I'm sure kung makakausap po natin si Doc Helen Tan, si Gov, ang sasabihin niya po ay syempre hindi lang naman po isang tao ang nagtrabaho nito. Ito po ay kumbaga concerted effort, tulong-tulong po ang iba't iba pong ahensya ng panlalawigang panlunsod. Ayan, ito po ay panlalawigang pamahalaan ng Quezon. Ayan. So, marami rin po tayong mga kabataan siguro, yung mga maliliit na bata ay matutuwa. Ayan po, at lalaki po sila sa isang ligtas, mapayapa at maaruga po na lalawigan at probinsya. At alam niyo naman po sa ating pakikipag-usap kay Gov. Helen Tan sa mga nakalipas na linggo, sa mga nakalipas na buwan, hindi po nawawala sa programa ng kanyang lalawigan po ng kanyang pamahalaan dyan sa Quezon ang mga programa para sa mga bata, lalo na pagdating sa kanilang kalusugan, ayan, sa kanilang edukasyon at syempre yung pagpapatibay po ng buong pamilya dyan sa Quezon na para mabigyan naman po ng ligtas na environment o atmosphere na dun lalaki na masaya at ligtas at kumbaga healthy, ayan, malusog ang mga bata dyan sa Quezon. Once again, congratulations po, a job well done. Ayan, so sana tayo nga po ay meron ng highest rating sa lahat, di ba? May bonus ba kayo dyan? Biglang ganun no? Alright. So mamaya-maya po hopefully ay makausap po natin si Gov. Helen Tan tungkol po dyan dahil ngayon po ay araw ng Biyernes. Alright. Ang ating oras 6:03. Meron nga lang po tayong update. Meron po tayong update sa Sandigan Bayan kung saan hindi po iniwan ni Val Gonzales ang pwesto niya doon. Senator Jinggoy Estrada, nakalabas na ng Sandigan Bayan. So hindi pala kayo na malikmata, RH5, Val Gonzales. Go ahead, Val.
lalabas pa lang, Miss Karen, lalabas pa lang. Lilinawin lang natin, nandito pa siya sa loob ng tanggapan ng Sandigan Bayan. Okay, nandyan pa. Nandito na siya, malapit na sa pinakalabi, may pinirmahan lang siyang release order. Ang release order ay matapos na... Ito na siya. Ito na si lalabas ang dahil lumabas na rin niya kanyang mga kamag-anak. Ito si Ma'am Janela. Okay. Sige, Val. Siguro meron kang pinadala na video sa ating news center. Pwede mo bang i-describe kung ano nangyayari sa video na yan? Yung video na yan, kung yan yung sa labas yung mga... Si Senator Jinggoy parang puti siya na jacket at papunta siya sa isang kwarto. Napapaligiran siya ng mga, siguro ano ba to, mga bodyguards niya ba to? At syempre ang kanyang misis, no? Kasama niya, holding hands sila. Oo, at miyembro ng kanyang pamilya. At miyembro ng kanyang pamilya. Yan yung palabas na siya, pababa na siya. Nasa pinakalabi na yan. Nandito sa ilang metrong layo. Mula rito sa ating kinatatayuan na Miss Karen, ay any moment from now lalabas na dahil dumaan lamang si Senador Jinggoy doon sa isang kwarto sa may sheriff office. Sheriff office. Doon sa sheriff office ay pipirma na lamang ng release order itong si Senador Jinggoy Estrada, Miss Karen. Pipirma siya ng release order at ito ay doon sa kasong may kinalaman sa graft na napunta sa 2nd Division ng Sandigan Bayan. Nakapaglagak ng 7,000 pisong piyansa itong si Senador Jinggoy Estrada. So sa ngayon ay palabas na, sakay ng isang itim na van, itong kanyang may bahay at isa dun sa kanyang mga anak ay nakasakay na dun sa kanilang sasakyan na isang kulay itim. Samantalang itong isa pang SUV na Lexus kung saan sasakay itong si Senador Jinggoy Estrada ay nandito pa sa may pinakabuka na mismo ng exit area nitong Sandigan Bayan. Ito ay matapos nang makapaglagak na ng piyansa. So any moment from now ay ma-release na, makakalabas na itong si Senador Jinggoy Estrada at any moment din ay maglalabas siya ng statement gaya ng pangako ng kanyang kampo kanina, ng kanyang mga staff at opisina na siya ay magpapahayag at tapos makapaglagak ng piyansa. Ito'y doon pa lamang sa 2nd Division ng Sandigan Bayan at ito yung kasong may pinalaman sa kasong graft. Doon sa 5th Division, ang sabi kanina ng Sandigan Bayan, si Justice Ekong, ang presiding justice, ay hindi muna makapaglalabas ngayong araw na ito ng desisyon kung maglalabas ng o hindi muna makakapaglabas ng warrant of arrest dahil kaninang umaga alas 9 ay nakapagyahain ng motion para pigilan na makapaglabas ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan doon sa dalawang kasong kinakaharap na itong si Senador Jinggoy Estrada sa 2nd at 5th Division. Doon sa 2nd Division, since nakapaglabas na ng warrant of arrest ay hindi na mababawi yun, pero doon sa 5th Division ay humabol yung inihaing petisyon para pigilan yung paglalabas ng warrant of arrest at ang sabi nitong si Justice Ekong ay kailangan munang resolbahin yung lahat ng nakapending na mga motion bago makapaglabas ng desisyon o makapaglabas ng arrest warrant doon sa 5th Division at ito yung kasong plunder, Miss Karen. So ito yung aabangan naman natin sa 5th Division at kung ano yung magiging desisyon ng korte tungkol doon sa petisyon na inihain ni Senator Jinggoy Estrada. Siguro kung kayo ay makakapag-ambush din sa kanya mamaya, sabi mo maglalabas siya ng statement, hindi na bago kay Senator Jinggoy ito, di ba? Siya ay kumbaga nakasuhan din noon na issue naman ng pork barrel scam, di ba? Ito na. Senator Jinggoy ay lumalabas ng Miss Karen. Sorry, pero siya ay lumalabas ng dito. Isigyan natin ng statement pero siya ay kumakay na. Walang statement, Val? Ito. Papalabas na siya. Ito si Yusek Janela ay nandito. Ma'am, nagpo tayo sa DCRH, ma'am. Any statement, ma'am, nakalabas na po inyong father here. Ayan. Hindi na nag-call pa.
napahayag itong si Yusef Janel Estrada at ng Undersecretary to na nasa ilalim ng Department of Social Welfare and Development na hindi na siya natabihan ko pero hindi na sikom na yung hindi nagbigay ng statement. Yung misis nitong si Senator Jinggoy medyo maluha-luha pa. So, dumadaan na dito sa aking harapan sa mga oras na ito. Itong kulay puting SUV na kinaluluranan nitong si Senador Jinggoy, isa pang kulay itim na Fortuner at isa pang van. Ito yung komposisyon ng sasakyan na kung saan nakasakay yung mga immediate family itong si Senador Jinggoy Estrada. So sa ngayon nakapaglagat na ng piyansa, wala nang worry tungkol dun sa kung aarestuhin siya dahil nakapaglagat na ito ng piyansa at meron ng release order itong tanggapan ng Sandigan Bayan para sa pansamantalang paglaya nitong si Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot sa kasong 573 million peso graft case sa second division ng Sandigan Bayan. Papalabas na yung unang sasakyan nitong kampo nitong si Senador Estrada dito sa exit gate ng Sandigan Bayan at ito ay may tuturing na tagumpay sa kanyang panig bagamat ito'y paglalagot ng piyansa. Tagumpay dahil hindi nakapaglabas ng arrest warrant o nakapaglabas ng desisyon ang 5th Division ng Sandigan Bayan doon sa non-bailable case na kanyang kinakaharap sa 5th Division ng Sandigan Bayan. So yan pa rin ang pinaka-latest mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. DZRH, balansyado. At ayun nga, nakapaglagak na ng piyansa, nakapaglagda na po ng release order si Senator Jinggoy Estrada na nahaharap po sa kaso pong plunder yung may isip ko pero ito yung nasa 5th Division, graft, ayun. 90,000 pesos, one count of graft. Nakapaglagak na po sila. So at least medyo peaceful ang kanyang utak, ang kanyang sarili this coming weekend. Makakasama pa niya ang kanyang buong pamilya. Pero hihintayin po natin kung anong magiging desisyon naman ng Sandigan Bayan. 5th Division naman po ito para sa isa pa po niyang kaso. Mas mabigat po ito. Nagsubmit po sila ng petisyon ukol naman po sa kanyang kaso na plunder. Ayan po, so babantayan po natin yan dito lang po sa DZRH. Samantalang ating oras, 12 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. This time check is brought to you by AC. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget.
budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. Benepisyo ng pagiging isang fur mom. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging isang ina, hindi lamang natatapos sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang iba, nagiging nanay din ng kanilang mga mahal na alagang hayop. Kaya naman, ano nga ba ang benepisyo ng isang pagiging fur mom? Ayon sa wishbonepet.com, ang iyong fur baby ay iyo ring nagiging companion. Para rin itong tao na yung pwedeng maging kasakasama. Kapag nalulungkot ka, nariyan siya sa tabi mo. Dahil ayon sa ilang pag-aaral, ang aso ay mayroong empathic-like behaviors. Habang ang mga pusa naman ay may kakayahang ma-pick up ang human emotions. Bukod pa riyan, ang pagkaroon din ng isang alaga ay iyong nagiging kasama para makabuo ng magandang memories. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng pagiging isang fur mom. Tandaan, maging isang responsableng pet owner para maging masaya rin ang iyong alagang fur baby. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pilipinas ang ating oras, 17 minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. Balansadong balita. Balansadong issue. Balansado. Bagong ating mga reports, good evening kay Bong Coles III and RC Barbs Aguilar. May nagtatanong dito, bakit sabi ni RC, may bail? Plunder naman yung kaso. Plunder, no bail. Graft po. Meron po siyang kasong graft sa 2nd Division sa Sandigan Bayan. Yung bail nasa 5th Division. Nakapag-submit po sila ng petition. So, wala pa pong desisyon doon. Pero, eto nga, RC Barbs Aguilar, sa iyong katanungan ay nakapaglabas na po kasi ng arrest warrant ang Sandigan Bayan, ang 2nd Division, na para naman po dito sa kaso ng graft. Ayan. So, para hindi lang po tayo magkalituhan. Parang masamaan loob ni RC. Bakit may bail? Di ba plunder, no bail? Huwag ka masyadong excited. Happy weekend, RC. And belated happy birthday pala kay ka-girly Plato. Ayan, ang pinakamaganda at pinakamamahal na kabiyak. Ayan, ni Congressman Ka-Ador Plato. Happy birthday po, belated kay Ma'am Girly. At syempre sa lahat po ng mga nagbe-birthday ngayon, happy birthday po sa inyo. Narito na po ang ating mga reports. Pangulong Bongbong Marcos itinangging tinatarget ng administrasyon ang Senate Majority Bloc. RH14, Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let.
Walang kinalaman ang political alignment ng mga senador sa mga kasong isinampa ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng aligasyon ni Senator Amy Marcos na unti-unting inuubos ang majority bloc sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga reklamo sa kanilang mga kasamahan. Sa kapihan with the media sa Japan, iginiit ng Pangulo na ang paghahain ng mga kaso ay nakabatay sa mga aligasyon at ebidensyang nakalap sa mga investigasyon at hindi sa kinabibilangang hanay ng mga mambabatas. Ipinaalala rin ni Pangulong Marcos na ang mga pangalang nasasangkot sa mga investigasyon ay lumitaw mula sa mga testimonya at findings ng Senate Blue Ribbon Committee na kalaunan ay isinumite sa mga ahensya para sa kaukulang aksyon. Dagdag pa nito, matagal nang hinihingi ng publiko na mabusisi ang mga aligasyon sa anomalya sa flood control projects at ngayon ay unti-unti nang lumalabas ang resulta ng mga isinagawang investigasyon. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. DZRH. Balansyado. Balansyado. Paulit-ulit na pagpalya ng mga planta ng kuryente pinaiimbestigahan sa ERC ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. RH28 Raymond at Paas, ibalita mo yan, Raymond. Kinalampag ni Senador Sherwin Gatchalian ang pamunuan ng Energy Regulatory Commission o ERC upang imbestigan ang dumaraming bilang ng mga planta ng kuryente na nakararanas ng forced outage at alamin kung sumusunod pa rin ang mga pasilidad na ito sa Reliability Index Standards ng ahensya. Binigyang din ni Gatchalian ng paulit-ulit na forced outage o brownout ay direktang nagpapahirap sa mga mamimili sa gitna ng pangambang baka muling tumaas ang singil sa kuryente ngayong darating na Hunyo. Kahapon ay muling inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa kakulangan ng reserbang kuryente. At noong Miyerkules, sabi ng NGCP ay nasa 14 na power plant ang naka-forced outage simula pa nung simulaan ng buwan. Ang ERC ay may kapangyarihan na gawing staggered o pakunti-kunti ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Binigyang din ni Gatchalian ang pangailangan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa performance ng mga planta ng kuryente at pananagutan ng mga generation company upang makatulong sa pag-iwas sa paulit-ulit na yellow at red alert lalo na tuwing buwan ng tag-init. Ito si RH28 Raymond at Paas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond at Paas. DZRH. Balansyado. Dredging operations naman sa ilang bahagi ng Parañaque sisimulan bukas bilang paghahanda sa tag-ulan at problema sa baha. RH12, Milky Rigonan, sino nagsabi nitong sa Congress ba to talaga? Okay, Manang Milky, go ahead. Bukas Sabado, sisimula ng dredging operation sa mga baradong daluyan ng tubig sa Parañaque. Ayon kay Representative Brian Yamsuan ng 2nd District ng Parañaque, bahagi ito ng flood mitigation projects lalo at magsisimula na ang panahon ng tag-ulan. Pinangunahan ni Yamsuan at Hansel Samson ng DPWH 2nd District Engineering Office ang pre-positioning ng amphibious excavator na gagamitin sa paglilinis ng Villanueva Creek. Sabi ni Yamsuan, matagal ng problema ang pagbaha sa Dr. Santos Avenue o dating Sukat Road tuwing malakas ang pag-ulan. Iginit ni Yamsuan na mahalaga din ang disiplina ng mamayan sa pagtatapon ng basura lalo sa mga estero at daluyan ng tubig. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun naman pala, local project ng Parañaque. Well, sana all ganun ang gagawin para hindi po tayo magkaproblema no pag dumating ng tag-ulan, walang maiwasan ang pagbaha sa ating mga iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at sa mga probinsya na rin. Alright, maraming salamat Manang Milky Rigunan. DZRH. Balansyado. Samantala, paninindigan sa West Philippine Sea dapat timbangin ng mga botante sa pagpili ng leader sa 2028. Ito po ay ayon sa Armed Forces of the Philippines. RH19 Nolasco, ibalita mo yan, Tina.
Dapat umanong maging pangunahing sukatan ng mga botante ang paninindigan ng mga kandidato sa issue ng West Philippine Sea sa darating na 2028 national election. Ito ang binigyang diin ni retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines para sa West Philippine Sea, sa isinagawang Special Capian Forum sa Manila Prince Hotel ngayong Biyernes. Ayon kay Trinidad, mahalagang suriin ng taong bayan ang mga nagnanais mamuno sa bansa at hingan ng mga ito ng malinaw na plataporma patungkol sa maritime claims at karapatan sa soberanya ng Pilipinas. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. DZRH. Balansyado. Balansyado. Retrieval operations naman sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City tuloy-tuloy kahit na umuulan. Malakas bang ulan dyan? Grace Sansano, go ahead Grace. Karen, sa kabila nga ng pagbuhos ng ulan sa bahagi mismo ng Ground Zero dito sa may Balibago, Angeles City, kung saan ito yung lugar na gumuho ang 9 na palapag na ginagawa pa lamang. Hindi inalintana ng mga rescuer ang pagbuhos ng ulan. Tuloy-tuloy ang kanilang ginagawa para nga maiahon ang sinasabing nasa 14 pa na mga nawawala. Ayon nga dito sa command center ay magpapatuloy ang kanilang paghuhukay sa kabila nitong kahit madilim na. Matatanda ang dalawang mag-ama ang pinakahuling na-recover sa naturang pagguho at kagabi nga nakuha na ito at nasasoko na ngayon ay nakatakdang dalhin sa isang punerarya. Yan ang ating update. Ito si RH25 Great Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH25 Grace Sansano. DZRH. Balansyado. 6:25 na po ng gabi. Puntahan naman natin ang ating mga balita sa probinsya. Unahin natin ang balita ni Jane sa Samar. 76 na PDL sa Northern Samar Provincial Jail nagtapos sa summer reading program para sa struggling at non-reader. Sa good news ito, RH34 Jane Bantayan, ibalita mo yan Jane. Nasa 76 na mga preso mula sa Northern Samar Provincial Jail ang nagtapos sa kanilang summer reading program. Itong mga PDL ay identified bilang mga struggling readers at non-readers sa mahigit 200 na mga preso ng nasabing kulungan. Ipinatupad ito ng Northern Samar Provincial Jail partnership ang Department of Education Alternative Learning System o ALS. Ang culminating activity nitong mga preso isinagawa mismo sa loob ng kulungan ng Northern Samar Provincial Jail. Nagsimula ang reading interventions nitong mga PDL o Identified Non-Readers PDL noong April 13 at natapos nitong May 26. Bisita sa pagtatapos nitong mga preso ang partner agencies at volunteer teachers. Ang nasabing mga preso ay tinuruan mismo sa pagbabasa mismo ng mga Alternative Learning System teachers at sa mensahe naman ni Ms. Joy Balando Saide, District ALS Coordinator. Binigyan kahalagahan ng education at reading programs ng mga PDL learners na malaking tulong sa kanilang personal transformation at isang learning opportunities sa loob ng correctional facilities. Ayon sa nasabing ALS Coordinator, epektibo ang reading program nitong mga preso na ngayon ay natuto ng mga ito ng pagbabasa. Ang nagtapos ay binigyan ng certificates. Ang pagtatapos sa nasabing mga PDL ay paghahanda rin ito sa kanilang pag-aaral sa loob mismo ng pasilidad o sa kulungan sa pamamagitan ng Alternative Learning System Program. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Jane Galit Bantayan. DZRH. Balansyado. Balitang foreign naman tayo, 6 sa 9 na nawawalang manggagawa sa planta kung saan may sumabog na chemical tanker sa Washington, na-recover na ang mga labi. Ibalita mo yan, Jackie Resho. Na-recover na ng otoridad ang bangkay ng 6 sa 9 na nawawalang manggagawa sa planta kung saan sumabog ang malaking chemical tank sa Washington State. Umutok ang isang tank na may lamang 500,000 gallons ng chemical mixture na ginagamit para maging papel ang kahoy nitong Martes sa Nippon Dynawave Packaging Company. Ang naturang chemical ay may kakayahang makapaso ng balat at magdulot ng lung injuries kapag na-expose dito ang tao. Kaya naman itinuturing na itong isa sa deadliest US workplace accident sa nakalipas na maraming dekada. Ayon sa Longview City Fire Battalion Chief Matt Amos,
11 na ang nasawi kasama na ang 3 nawawala pang manggagawa habang 8 ang sugatan dahil sa aksidente. Nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng naturang aksidente pero bukod sa Washington, nagkaroon rin ng pangamba ng pagsabog ng isa ring tank na naglalaman ng highly flammable chemical sa Southern California nagdulot ng evacuation sa higit 50,000 residents malapit sa planta. Ito ay matapos mag-overheat ang lagayan o tank ng chemical dulot na rin ng mainit na klima nitong nakaraang linggo. Pero agad naman itong naagapan ng State Fire Department para makauwi na sa kanilang tahanan ang mga nagsilikas na residente nitong Miyerkules. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jackie Resho. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! At nasa linya na natin from Davao del Norte, Davao del Sur pala. Pinalipat ng tirahan. Ano ba yan? Sorry po ma'am. Ma'am Geraldine Esteliore ng Davao del Sur. Hi Ma'am Geraldine. Hi po ma'am. Good evening po ma'am. Kumusta na po kayo? At kumusta po ang panahon dyan? Mainit ba? Umuulan? Kumusta na po kayo dyan? Umuulan po, ma'am. Laging umuulan. Okay. Pero mainit pa rin pagka, hindi naman muulan pag tanghaling tapat. Opo, ma'am. Ayan po. Si Ma'am Geraldine po ay ilang taong gulang na, ma'am? 22 years old po, ma'am. 22 years old na ko, napakabata pa. At kayo po ba ay married, single, and available, willing to mingle? Single po ako, ma'am. Single pa. Ayan. Ano po ba ang iyong ideal man? Ma'am? Ano po ano po ba ang para sa iyong palagay ang ideal man? Yung perfect na boyfriend. Yan pagka sabi ni Lord, gusto kitang bigyan ng boyfriend. Ayan, anong gusto mo? May na po ako, ma'am, may kalibin. Ay, ano ba yan? Nasupal pala ko doon. Di mo naman sinabi agad, Miss Geraldine. Sana all, may love life. Congratulations, may love life ka. At para mas masaya, may love life ka na, may 500 pesos ka pa. Pero Miss Geraldine, sagutin mo muna ang katanungan na ito. Anong himpilan ng radyong kauna-unaan sa Pilipinas at number 1 sa mga taga Davao del Sur? Ma'am Geraldine? DZRH po, ma'am. Ayun, congratulations, Ma'am Geraldine. And may you have a fruitful, productive, and happy love life. Ayan, talagang inggit lang, di ba? Hindi, joke lang po. Ma'am Geraldine, thank you and congratulations. Papadala po namin ng iyong 500 pesos in GCash. So, dyan lang po kayo sa telepono at kakausapin po kayo ng ating taga News Center. At hingin na rin po sila ng love advice sa'yo kung paano maging happy sa love life. Okay, Ma'am Geraldine. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. At yan po si Ma'am Geraldine Esteliore ng Davao del Sur. Single pero may love life. Congratulations po. Hanggang dito na lang po muna tayo, ha? Magbabalik po ang DZRH Balansyado sa araw ng Lunes. Get well soon sa aking partner na si Ka Henry Uri. Get well soon, partner. Namimiss ka na ng ating mga kabalansyado. At sa inyo po lahat, maraming thank you. Magbabalik po ako bukas, 10:30 po para sa Masaganang Pinas. At makakasama po natin si NFA Administrator Larry Lacson ulit at ang Masaganang Pinas team. Kasama po ang DZRH. So maraming salamat at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po, antabayanan susunod na po si Attorney Cam Cheryl Adami Molina para sa programang DZRH Usapang Legal. Ang kanyang topic, lalaki lang ba ang maaring makasuhan ng VAUC? Ayan, ang VAUC po ay Violence Against Women and Children. So malalaman nyo po ang kasagutan na yan, susunod na ang ating oras, 6:32. Bye!